Ganda talaga nitong anak mo, Lorena. Kita mong kutis namumula. Halata talagang may ibang lahi tong si Josel. Saad ng kanyang ninang, hindi maiwasang ikumpara sa mga kapatid. Talaga bang ayaw mong isama sa beauty contest dyan sa barangay? Sayang naman, malaki ang prize kasi maraming sponsor. Sa gandang to, tiyak mananalo. Walang naiintindihan si Josel sa mga pinagsasasabi ng kanyang ninang. Abala lang siya sa pagkain ng ice cream na dala nito para sa kanila. Minsan lang kasi siyang makakain ng ice cream dahil hindi naman dumadaan ang magsusorbetes sa kanila. Sinubuan niya rin ang kambal niyang kapatid na magdadalawang taong gulang pa lang. Magkaiba sila ng tatay. Anak kasi ni Lorena sa pangalawang kinakasama ang kambal. Kaso wala na rin sa kanila ang tatay ng kambal dahil sumakabilang bahay na. Pinabayaan ng kambal pati na rin ang kanyang ina. Wala kaming pera. Marami ring gastos at hindi pa sure kung siyang mananalo. Pangarap ko yun kay Josel. Sayang ang ganda. Nabuburo lang dito. Napalingon naman si Lorena sa ninang niya. Maganda nga. Kahit inis na insok sa tatay niyan, binigyan naman ako ng magandang anak. Okay na rin. Hindi napigilan ni Josel ang magsalita. Sabi po ni Papa babalik siya, Ma. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin po siya bumabalik? Mas okay pong ugali niya kaysa kay tatay ng kambal. Umiwas ng tingin si Lorena at nagpatuloy sa pagkukusot. Huwag mo nang hintayin, anak. Hindi na darating ang papa mo. Tayong dalawa na lang tsaka yung kambal. Hindi maintindihan ni Josel nung una kung bakit hindi na babalik ang kanyang papa. Iniisip niya pa nga na dahil naghanap ng iba si Lorena kaya hindi na bumalik pa ang kanyang ama. Tandaan niya pa kung paano ito nangako na babalikan silang mag-ina. Tandaan niya pa ang baluktot na pagsasalita nito ng Tagalog para lang maintindihan nila ni Lorena. Subalit mukhang katulad nga ng sinabi ng kanyang ina, wala na talaga siyang dapat asahan sa papa niya. Maintindihan niya rin yan. Bata pa kasi si Josel, kaya asang-asa sa tatay niyang puro naman salita. Narinig niyang sabi ni Lorena. Napabuntong hininga ang kanyang ninang. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo naman inalam muna na may asawa na pala yung ama ni Josel? Sana hindi ka muna nakipagtsuktsakan, hindi ba? Anong gagawin ko? Nadala ako sa salita ng kano na yon. Saad pa ni Lorena. Alam mo naman, gusto ko talaga ng kano. Kahit hindi mo yaman, basta kano. Ayoko magkaroon ng anak na kasing itim ko at pango ang ilong. Nadaplisan lang talaga ni Arman kasi wala na akong choice. Siya lang ang makakapitan naming mag-ina noon nang iniwan kami ni Justin. Tapos may sakit pang nanay. Nagpatuloy pa ang kanyang ina. Kahit kinakasama ko nun si Arman, sabi ko sa sarili ko, bumalik lang talaga si Justin. Magpapatulong na ako sa kanya makapunta sa ibang bansa. Kahit wag na siyang magsustento kay Josel, niloko niya na ako, may pamilya pala siya ron, kaya ayoko na ng relasyon sa kanya. Ang gusto ko lang, madala lang ako sa Amerika. Tapos dun ko titirahin ang pagtatrabaho. Kahit tagalinis pa ng tae, papatulan ko na. Hirap kasi. Gusto kong mag-abroad kaso wala namang tumutulong sa akin. Mas madalas mapunta sa parteng Saudi pa. Hindi naman sa namimili ako ng bansa, pero mahirap na saka marami ako naririnig na kwento na delikado nga sa Saudi kapag babae. Kaya ang hangad ko sana, sa Amerika para dolyar agad. Napailing ang ninang ni Josel. Yun nga lang, hindi ka pinanagutan ng Justin na yon. Hindi na kayo binalikan. Huminga ng malalim si Lorena. Kahit hindi na panagutan ni Justin, basta tulungan niya lang akong pumunta sa bansa niya. Ako nang bahala sa aming mag-ina. Hinding-hindi na namin siya guguluhin pagkatapos nun. Mag-a-abroad ako habang nandito sa Pilipinas ang mga anak ko. Mag-iipon ako para naman mapagawa namin tong bahay at mabigyan ko sila ng magandang buhay. Hindi ko na kailangan ng mga siraulo na lalaki sa buhay ko. Nagpatuloy pa si Lorena at naririnig lang yun lahat ni Josel. Hindi naman ako takot na hindi mapanagutan. Mas takot ako na hindi ko mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak ko dahil hanggang pagiging kasambahay lang ang alam ko. Gusto ko rin namang umangat sa buhay para sa mga anak ko, kay nanay at para sa sarili ko. Subalit ayaw ni Josel na mangyari yon. Kung iniwan na nga siya ng kanyang ama, bakit gusto siyang iwan ni Lorena? Yun ang bagay na hindi niya maintindihan sa edad na yon. Gayunpaman, gusto ng kanyang ina na makapunta sa ibang bansa. Simula ng araw na yon, isa na sa mga pangarap niya ang madala ang kanyang ina sa ibang bansa. Hanggang paglaki, yon ang itinatak ni Josel sa sarili.
Gagawin niya ang lahat para madala sa ibang bansa si Lorena, hindi para magtrabaho kundi para mag-travel. Dahil gusto niya makabawi sa paghihirap nito para sa kanilang magkakapatid. Giselle, nandito ka pala! Nakangising sabi sa kanya ni Alden. Nagkukusko si Giselle sa kitchen counter nang pumasok si Alden. Tinutulungan niyang nanay niya sa mansyon ng mga Montisilio dahil marami pa itong kailangang linisin. Wala rin naman siyang pasok ng araw na yon. Ang maganda sa trabaho ni Lorena, nakakakain sila sa mansyon simula umagahan hanggang merienda. Stay out ang kanilang ina, kaya nakakauwi ito sa bahay bago maghapunan. Alden, kung iinisin mo na naman ako, lubayan mo na agad ako. Baka ibuhos ko tong timba na may cleaning agent sa'yo. Banta ni Giselle sa binatilyo. Mas matanda ito sa kanya ng 4 na taon, pero tila mas isip bata. Nang una niyang makilala si Alden na anak ni Don Arcelo Montisilio, ginagalang niya pa ito at tinatawag na Sir. Kaso nang makilala niya at ginawa na lang na araw-araw ang pang-aasar sa kanya, nagsawa na rin naman siya. Sa pamilya kasi ng mga Montisilio, ito ang black sheep ng pamilya. Napakaraming kalokohan at napakababaero pa. 14 years old pa lang naman ng panahong iyon. Jesus, ang batang to, napakasama na ugali. Anak lang naman ako sa bahay namin. Natatawang sabi pa ni Alden. Mas lalong nanggigigil si Giselle sa pagbabrush. Hindi na lang siya nagsalita. 5 years old pa lang siya, talagang inaasat na siya ng binata. Unang pagkikita ba naman nila, isinubsob siya ni Alden sa putik dahil galit na parang gatas daw ang kanyang kutis. Talagang salbahing bata at wala sa hulog ang utak ng bunso sa pamilya Montisilio. Nagbago lang at medyo nabawasan ng sungay nang unti-unting magbinata. Yun nga lang, batang-bata pa, ilan ang naging girlfriend. Kaya hindi na magtataka si Giselle kung marinig niya isang araw may nabuntis na si Alden. Kapag talaga ako yumaman, sa'yo ko unang maghihiganti, Alden. Bulong-bulong na sabi ni Giselle. Natawa si Alden, halatang narinig ang kanyang sinabi. Hihintayin ko ang paghihiganti mo. Dapat iiyak ako ah. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha nito at mas lalong lumapit. Halika rito bata, may papakita ko sa'yo. Bilis, tingnan mo. Hawak ni Alden ang cellphone nito sa isang kamay at tuloy-tuloy sa pagsaswipe ng mga picture. Sinikap naman ni Giselle na hindi lumingon. Wala pa man, nararamdaman niyang manunukso agad ito. May paraan talaga palagi si Alden para inisin siya. Hindi niya ito kaibigan pero hindi niya rin masabing kaaway. Para bang basta na lang itong naging bahagi ng kanyang buhay. Hoy, Giselle! Bahagyang natatawa na sabi ni Alden at may bahid ng amusement sa boses. Tingnan mo ang mga larawang to. Kauuwi lang namin galing Europe. Ang ganda ng post ko dyan oh, parang international model. Eh di okay, sabi na lang ni Giselle. Nagpatuloy siya sa pagpupuna sa counter. Sinusubukang hindi pansinin si Alden. Wala siyang interes na tingnan ang mga larawan ng magarbong bakasyon ng mga Montisilio. Para kay Alden, palaruan lang ng mga katulad nitong mayaman ng Europe. Tingnan mong isang to, patuloy ni Alden. Kayang-kaya ng pamilya ko na pumunta kahit sa namin gusto. Pumunta kami sa Paris, Rome, kahit Barcelona. Mabuti para sa'yo, sagot ni Giselle, hindi nag-abala pang takpan ng iritasyon sa boses. Sana hindi ka nalang umuwi, di ba? Eh, di na mismo ako. Kawawa ka naman. Natawa si Alden, halatang natutuwa sa reaksyon niya. Anong problema, Giselle? Hindi mo gustong makitang masayang ibang taong kayang kunin ang mga bagay na gusto nila? I mean, hindi naman siguro lahat kayang magbakasyon ng ganito. Sigurado ako, gusto mong mapunta sa Europa, hindi ba? Hindi talaga nagagalit si Giselle sa mga kayabangan ni Alden. Mas magandang tawaging naiinis lang siya dahil alam na alam ni Alden kung saan siya titirahin para mas mamula sa inis. May pera ito dahil isang Montisilio. Ang buhay nito ay tila isang mahabang bakasyon, habang ang buhay naman ni Giselle ay halos mabuhay lamang sa araw-araw. Pwede ba? Tumigil ka na kasi wala talaga akong pakialam. Wika ni Giselle. May iba pa akong dapat isipin kesa sa mga sinasabi mo. Pero hindi pa tapos si Alden. Ngumisi ito at nang-aasar na naman. Nagsiselos ka lang siguro. I mean, sino ba naman ang hindi gusto yung yumaman kagaya namin? Sigurado akong hindi ka pa nakakarating sa labas ng lungsod na to, hindi ba? Naputo lang pasensya ni Giselle at humarap na rito. Sa tingin mo, hindi ko alam kung anong pakiramdam ng pangarap na pumunta sa isang lugar? Oo naman,
Gusto kong pumunta sa ibang bansa. Ang nanay ko gusto niyang magtrabaho sa ibang bansa pero wala siyang pera para gawin yon. Kaya nga gusto ko akong magdadala sa kanya sa abroad. Yung magkakasama kami para hindi niya ako iwan dito. Nawala ang nakakalokong ekspresyon ni Alden na puno ng panandali ang katahimikan ng kusina. Bahagyang lumambot ang mukha ni Josel at nagpatuloy. Ayokong mag-abroad siya para magtrabaho. Ayokong iwan niya kami dito ng mga kapatid ko. Kung pupunta siya sa ibang bansa, hindi dapat kailangan niyang magtrabaho. Gusto ko ang ginagawa ng pamilya niyo. Gusto ko rin na parang bakasyon lang ang pag-abroad. At gusto kong magawa yun kay mama. Napailing si Alden at napangiti. Masyado kang mabait na anak, Josel. Maging mabait ka kasi sa mga magulang mo. Napabuntong hininga si Josel. Kahit ganun ang mama ko, mabuti siyang mama para sa amin. Marami na siyang nagawa sa aming magkakapatid. Kapag kaya ko na, gusto ko ibigay sa kanyang lahat. Kaya wag mo kong yabangan dahil darating din ako dyan. Tinitigan siya ni Alden. Totoo na ang ngiti sa mga labi nito at bakas ang pagkamangha sa mga mata. Maya-may inilabas ito mula sa likod at inilahad sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Josel. Ano yan? Isang maliit na bagay mula sa Europa. Nakangiting sabi ni Alden at pinahawak na ang bag sa kanya. May mga lamang chocolates at candy sa loob yung bag, bata. Sa'yo lang lahat ng yan. Huwag mong bibigyan ng mga kapatid mo. May pasalubong para sa nanay mo at para sa kanila. Pero itong binibigay ko ngayon, para sa'yo lang. Naguguluhan si Josel kung bakit binigyan siya nito. Ano? Bakit? Wag na, mamaya pabayaran mo pa yan sa akin. Natawa si Alden. Hindi no. Bakit naman kita sisingilin? Pasalubong ko yan para sa pinakapaborito kong asarin dito sa mansyon. Saka hindi ko babawiin yan. Anong gagawin ko sa school? Bag na kulay pink? Sira ng school bag mo, diba? Tinatahi mo na lang para tumagal. Pinaglumaan pa yun ng ate ko. Medyo nahiya naman si Josel. Kahit sa school, medyo nahihiya na nga siya sa kanyang bag. Medyo hirap kasi sila dahil nag-iipon ang nanay niya para makapag-abroad. Kaunting tiis para gumanda ang buhay nila kalaunan. Idagdag pang may sakit ang lola niya, kaya talagang palagi silang kinukulang sa pera. Tipid nang ngumiti si Josel. Salamat! Mataman siyang tiningnan ni Alden. Kapag dumating ang panahon na successful ka na, hindi ka na bata at kaya mo nang magbakasyon sa ibang bansa kasamang nanay mo, gusto ko na ako ang bibili ng unang maleta na gagamitin mo. Parang may humaplos sa puso ni Josel. Hihintayin niya ang araw na yon. Gusto niya ring mangyari ang sinabi nito sa kanya. Napangiti siya kay Alden, kaya kahit mas lamang ang pangiinis nito, napagtitiisan niya pa rin. Mabait naman din kasi talaga ito. Madali lang mahusgahan dahil sa labis na pagkapilyo. Ngumisi si Alden at pinagmasdan siya ng mabuti. Hindi naman siguro ako ganun kasama, di ba? Hindi napigilan ni Josel na matawa. Bukas, masama na ulit ang ugali mo. Pinagmasdan niya ang bag. Ang ganda nito. Sa ibang bansa mo to binili, ibig sabihin imported to, di ba? Wala pa akong nagiging imported na gamit kailanman na talagang bago at para sa akin. Tumango si Alden at bumalik ang dati nitong mapanoksong ngiti. Well, ngayon ay meron kang isang maliit na piraso ng bakasyon namin sa ibang bansa. Naging tuloy-tuloy ang pagtanggap ni Josel kay Alden ng mga pasalubong kapag pumupunta ang mga ito sa ibang bansa. Tanggap lang siya ng tanggap sa pangiinis nito basta hindi makalimutan ang pasalubong sa kanya. Ang mga asaran, bangayan at kulitan na uwi na rin sa pagiging magkaibigan nila. Josel, bilisan mo! Pakihelp nga si Alden! Nawawala na naman! Galit na si Don Arcelo! Saad ng kanyang ina. Lumabas agad sa kusina si Josel. Hinahanap sa gitna ng engagement party sa mansyon ng Montesillo si Alden. Engagement party yon ng dalawang anak mayamang pamilya sa kanila. Ang ate ni Alden at ang fiancé nito. Pero walang nararamdaman si Josel kundi inis. Kailangan si Alden na kasama sa harapan kapag nagsimula ng anunsyo tungkol sa engagement. Kaso wala na naman ang binata. Nakita niya pa si Alden kanina na nakikipagharutan sa isang dalaga sa party. Pero nang pumunta siya sa kusina para tumulong sa mga kasambahay, nawala na agad si Alden. Typical na Alden. Ano pa bang aasahan sa lalaki na yon? Napailing si Josel sa sarili. Ilang taon niya na itong kilala.
Palagi namang hindi nagsiseryoso sa anumang bagay si Alden kahit 20 years old na. Sakit pa rin sa ulo ng mga Montesillo. Narating na ni Josel ang pinakamalayong dulo ng hardin. Nakita niya si Alden nasa likod ng isang hilera ng matataas na halaman. Alden! Daing ng isang babae sa pangalan ng binata. First time ko to nagagawin sa labas. Sure ka ba rito? Hindi ko pa to natatry dati. Narinig niya naman ang boses ni Alden. Shh! Okay lang yan. Ang ganda mo talaga. Napailing si Josel. 16 pa lang siya pero hindi siya mangmang sa mga ganoon. Namaywang siya habang pinagmamasdan ang matatayog na halaman. Gusto niyang kutusan si Alden ni hindi man lang nadala sa kamang inuutong babae sa pagkakataong yon. Talagang sa damuhan pa ginawa. Pananagutan mo naman ako diba kapag nabuntis ako? Bulong pa ng babaeng kasama ni Alden at ang walang hiyang binata nagpaligoy-ligoy lang. Mga bata pa tayo. Huwag muna yun. Saka hanggang dito na lang muna, okay? Promise, di ka mabubuntis dito. Hindi mo kailangan mag-alala. Napakalanding elemento talaga ng Alden na to. Bulong ni Josel sa sarili at hinipan ang hibla ng buhok sa mukha niya. Walang pagdadalawang isip, sinimulan niyang itulak-tulak ang matataas at madahong mga halaman. Para siyang albularyong nagpapaspas at nagtataboy ng masasamang elemento. Nagkulat naman ang dalawa at agad na naghiwalay. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga at mabilis na tumayo. Josel, nakita mo? Nauutal na tanong ni Alden. Nginisihan niya naman ito pero mabilis niyang kinutusan sa noo. Hinahanap ka na ng mga kamag-anak mo pero nandito ka lang pala't kung ano nung ginagawa mo. Natawa naman si Alden at tumayo na habang nagpapagpag. Wala pa kami ginagawa. Dumating ka eh. Malakas niya itong sinapak sa braso pero parang hindi man lang nasaktan. Tumawa pa nga. Hinawakan ng dalagang kamay niya. Ikaw si Josel, di ba? Huwag mong sasabihin kahit kanino nakita mo kanina ah. Lalo na sa parents ko, lagot ako sa kanila. Saka hindi naman natuloy kaya wag mo na akong isumbong. Please? Umiling si Josel. Hindi naman ako sumbongera. Mas mag-aalala ka rito kay Alden. Niloloko ka lang nito. Babaero kaya... Mabilis na tinakpan ni Alden ang bibig niya. Mabilis niyang hinampas yun dahil baka kung saan-saan pa hinawak ng binata. Masama niya itong tiningnan. Kulang na lang ay bumulagta si Alden sa damuhan. Napabuntong hiningang dalagang kasama ni Alden. Naglalaki ang mga mata nito sa gulat at hiya. Mabilis nitong inayos ang damit. Bahagya pang inayos ang buhok bago umalis. Lasang damo ang kamay mo. Baliw ka. Marinyang sabi at pinong-kinurot ang leeg ni Alden. Natatawang dumaing naman ang binata. Napakamapanakit talaga kahit kailan, Josel. Hindi ko na kailangan ng kiss mark. Kurot mo pa lang, nagmamarka na. Mabilis niyang tinakpan ang mga tenga at pumikit. Ayaw niyang marinig ang kabastusan ng bibig ni Alden. Tinanggal nito ang mga kamay niya at iniharap siya muli rito. Kaya ayaw kitang kaibigan kasi napakasira ulo mo kahit kailan. Saad ni Josel. Hindi mo kaya. Parte na ako ng buhay mo. Bata ka pa lang. Hindi mo ako maalis sa landas mo. Well, masaya naman yung kaninang babae. Walang pakialam na sabi ni Alden na parang hindi ito nahuli sa akto. Medyo mahiyain lang siya. Sa tingin mo? Sinamaan niya ulit ito ng tingin. Ewan ko sa'yo. Bumalik ka na nga ron, hinahanap ka na ng mga Montesillo at nandito ka, nakikipaglandian sa bagong babae na naman. Tinatamad siyang tiningnan ni Alden at may mapaglarong kislap sa mga mata. 16 ka pa lang, Josel. Hindi mo kailangang makialam sa mga usaping pangmatanda. Sa bagay, gurang ka na kasi. Napairap na sabi ni Josel. At hindi na ako bata, no? Teenager na ako pero hindi ako ganun ka-inosente. Kaya bilang matanda, sana ikaw ang nag-iingat sa mga kilos mo, hindi ba? Hinahanap ka na ng papa mo. Si Alden, gayon pa man, hindi mukhang nababalisa. Dumako ang tingin nito sa damit niya at lumawak ang ngiti habang nakataas ang isang kilay. Well, at least maganda ka sa damit na yan. Binili ko yan para sa'yo. Alam mo bang ako mismong pumili niyan? Tingnan mo nga oh, pareho sa kulay ng necktie ko. Nakangiting sabi ni Alden. Napabuntong hininga si Josel. Kung ititigil mo lang ang pagiging isip bata mo, matutuwa pa ako sa'yo, Alden. Ano, halika na? Hinahanap ka na ng pamilya mo, pasaway ka talaga. Itinaas ni Alden ang dalawang kamay bilang pagsuko. Sige na, sige na. I'm sorry. Tara na sa party.
Inabot ng binata at marahang hinawakan ang kanyang pulso. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alden ngunit walang pakialam. Aray ko naman, Alden! Nakakarami ka na sa akin! Nang makalapit na sa mga Montesillo si Alden, ramdam niyang gustong-gusto ng sumigaw ni Don Arcelo. Pinigilan lang dahil maraming tao. Maya-maya may nag-anunsyo na rin tungkol sa engagement. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga panauhin. Pero nalipat ang tingin ni Giselle sa sulok kung saan nakatayo si Kevin kasama ang maliit na grupo ng mga bisita. Napangiti si Giselle. Nandito rin pala siya. Si Kevin ang schoolmate niya na sobrang talino sa batch nila. Hindi si Giselle ang tipong mabilis makuha ang atensyon sa itsura. Ang pagiging matalino, pagiging tahimik at pagkakaroon ng confidence sa sarili ang dahilan upang mapansin ito ni Giselle. Hindi tulad ng ibang mga lalaki sa school nila, mas disiplinado at focus lang sa goal si Kevin, kaya hindi niya maiwasan na humanga sa binata. Nakatitig ka na naman kay Kevin? Nang aasar ang boses ni Alden pero halatang naiinis. Ano bang special dyan at kapag nakikita mo, hirap na hirap kang lubayan ng titig, ha? Napakurap-kurap si Giselle at nag-aatubiling ibinaling ang atensyon kay Alden. Ano naman sa'yo? Napasandal si Alden sa malapit na poste at may ngisi na naman sa mukha nito. Hindi ko maintindihan. Nakatitig ka sa kanya sa nakalipas na 20 minuto kanina pa. Kaya nainis ako at dumayas muna. Talagang kumikinang ang mga mata mo sa crush mo. Masyado kang masaya. Sa susunod na may mga gathering, isasama ko na siya sa blacklist para hindi na makadalo. Hindi naman talaga siya pogi, di ba? Anong katitig-titig dyan? Naningkit ang mga mata ni Giselle at hindi makapaniwala. Bulag ka ba, Alden? Gwapo kaya si Kevin. Hindi mo nakikita kasi para sa'yo, ikaw ang pinakagwapo. Umismit si Alden at umiling. Alam mo naman pala, kaya dapat ganun din ang tingin mo. Ganyan ang gwapo sa paningin mo. Napakababang standard, Giselle. Mas gwapo pa ako sa kanya, oh. Bulag ka ba? Hindi alam ni Giselle ang magiging reaksyon niya sa inaasal ni Alden. Pwede mong isipin na ikaw ang pinakamagandang lalaki dito. Wala namang pumipigil sa'yo, Alden. Pero si Kevin, may isang bagay na wala ka. May utak siya, ikaw, wala. Halatang nainsulto ang binata. May utak naman ako ah. Nakapatong lang naman. Napasinghap si Alden. Sige, bakit? Katalinuhan ka ba? Alam kong average lang din naman ang marka mo. Pinaglaban pa ni Giselle si Kevin. Kaya nga, type ko ang matatalino, diba? Kasi alam kong average lang ako. Kapag may mga date kami, gusto ko lang sa library, sa coffee shop, sa mga tahimik na lugar. Sabay lang kaming mag-aaral, parehong makakatapos sa pag-aaral, hindi magiging distraction ng isa't isa, at nagpaplano para sa future namin. Namamangha ako kasi matalino si Kevin, tapos magaganda ang mga pananaw sa mga bagay. Mga ganun ba? Umismid naman si Alden. Sige, Neng, mangarap ka lang dyan ng gising. Hindi mo naman boyfriend, bakit pinapansin ka ba? At saka tigilan mo yan, Giselle. Napakabata mo pa. Isusumbong kita kay Aling Lorena. Masama niya itong tiningnan. Palibhasa, hindi ganun ang date na gusto mo. Gusto mo agad may bakbakan sa kama. Kilala kita mula ulo hanggang paa, Alden. Wala kang maitatago sa akin, no? Humarap ang binata sa kanya at mas lalong lumapit. Talaga? Kilala? Hindi mo nga alam kung alin ang totoo sa akin o hindi. Hinuhusgahan mo na lang ako palagi. Saka ano bang naiisip mong mga kadate na gusto ko? Bakit? Lahat ba ng ideya mo ng date? Pwede ko rin naman gawin ah. Kaya ko yon kahit pareho tayong walang utak. Napangiwi naman si Giselle. Mabait naman si Alden kahit may ugali minsan. Pero kailanman, hindi niya nakita si Alden na makakadate. Bukod sa matanda ito sa kanya, alam niyang hindi sila compatible sa maraming bagay. Parang si Alden ang tipo ng lalaki na kapag pinatulan ay magiging distraction lang. Kapag nasira ang binata, kasabay rin siyang mawawasak. Matama niya itong tiningnan. Matalino si Kevin, mas disiplinado at talagang isang disenteng tao. Ikaw naman, mayabang, tamad, at wala pa sa kalahati ng pagiging good boy ni Kevin. 20 ka na nga pero hanggang ngayon, wala akong makitang magandang direksyon para sa buhay mo. Tumawa si Alden pero halatang inis pa rin. Sasabihin mo yan, syempre, crush mo si Kevin. Ako naman, sanay na akong husgahan mo, mga bata pa lang tayo. Hindi naman sa hinuhusgahan niya si Alden. Sadyang mahirap lang talagang intindihin ng binata. Kahit malapit sila sa isa't isa,
Nahihirapan pa rin siyang basahin ang mga emosyon nito. Bata ka pa, Giselle. Nagkaka-crush ka na sa isang ganyan. Pambatang feelings lang yan. Huwag mong seryosohin. Please? Mahinang sabi ni Alden na para bang ayaw ipadinig ang pakiusap nito sa kanya. Humalukip-kip si Giselle. Hindi na ako bata. 2 taon na lang, 18 na ako. Hindi naman ako magbo-boyfriend pero normal lang naman na maramdaman ko to. Ikaw nga, 14 lumalandi ka na. Pero hindi naman seryoso yun. Laro-laro lang sa amin yun at ganun din sa mga babaeng pumatol sa akin. Magseseryoso lang ako kapag dumating ng tamang panahon. Wika ni Alden at nanlalambot ang mga matang tumingin sa kanya. At handa na rin ang babaeng mamahalin ko. Napailing si Giselle. Ako? Hindi ko kayang maging ganyan. Gusto ko magseryoso agad kapag sa tingin ko tamang lalaki na para sa akin. Saka kay Kevin, sa tingin ko hindi lang crush Alden. Gusto ko talaga siya. Ang tagal-tagal ko na siyang crush. Grade 7 pa lang ako, crush ko na siya. Kaya ngayon, feeling ko, gusto ko na talaga si Kevin. Mas lalong nairita si Alden. Oh, really? At anong gagawin mo dyan sa feelings mo na yan, ha? Makipaglandian ka sa lalaking yun? Alam mo, kung hindi ka mag-iingat, baka maging batang ina ka na lang. Kalimutan mo na lahat ng pangarap mo. Hindi na napigilang tumawa ni Giselle. Ano? Napaka-OA mo. Hindi mangyayari yon. Ibibigay ko lang ang sarili ko sa taong pakakasalan ko at pagkatapos ng kasal, ayokong matulad kay mama na hindi pinanagutan ng papa ko. Hindi ako katulad mo, Alden. Ikaw nga ang may karanasan sa mga babae, hindi ako. Baka ikaw ang maging tatay na lang dyan bigla. Tumaas ang isang kilay ni Alden. Mag-ingat ka pa rin. Lalaki ako at lalaki rin si Kevin. Kahit gaano pa ka-good boy yan, darating ang araw na lalabas din ang pagkatarantado niyan. Bahagyang napaatras si Giselle at namula ang pisngi sa iritasyon. Huwag mong itulad sa iyo si Kevin. Ang mga lalaking katulad mong eksaktong tipo na hindi ko gusto. Mayabang, padalos-dalos at iniisip na makakatakas sa kahit na anong gawin. Isa kang playboy, Alden. At ayaw ko ng ganyang lalaki pero wala naman akong pakialam doon. Natigilan sandali si Alden at naging seryosong ekspresyon. Paano kung magbago ako? Paano kung maging tipo ako ng lalaki na gusto mo? Kung seryoso at mabuting lalaki ako para sa'yo lang, magkakaroon ba ako ng pagkakataon? Napakurap si Giselle at nagulat sa tanong. Malamang hindi. Walang paraan na magugustuhan kita, Alden, kahit magbago ka pa, no? Hindi agad nakasagot si Alden. Mas lalo siyang nagulat nang nilayasan na siya ng binata. Yun talaga ang problema ni Giselle kay Alden noon pa man. Hirap na hirap siyang intindihin ang ugali nito at parang ang dami-daming kinikimkim na emosyon. At habang dumadagdag ang mga edad nila, mas lalo lang hindi nauunawaan ni Giselle si Alden. Pumasok si Giselle sa pintuan ng kanilang maliit at mahinhin na tahanan. Kagagaling niya lang sa school at pagod pa dahil sa dami ng ginawa. Pero pagpasok niya sa loob, may kakaiba na agad siyang naramdaman. Mama? Tanong niya nang maabutang umiiyak ang kanyang ina. Mama! Muling sabi ni Giselle at lumapit sa tabi nito. Ano pong problema? Bakit ka umiiyak? Tumingala si Lorena. Namumula ang mga mata at namamaga dahil sa pagluha. Giselle, anong gagawin ko? Patawarin niyo ako. Hindi ko ginustong mangyari to sa atin. Binigo ko kayo. Nanikip ang dibdib ni Giselle. Ano pong ibig mong sabihin? Hindi mo po kami binigo, Mama. Ano po bang nangyari? Tumikim si Lorena at nagpunas ng mga mata. Alam niyo naman na nagsumikap ako para makapag-ipon ng pera, hindi ba? Alam niyo na pag-usapan natin ang pag-abroad ko para magtrabaho. Sinabi sa akin ng ahensya na maaari nilang ayusin ang mga papel ko para makapunta ako sa Poland, makakuha ng trabaho doon at makapagpadala ng pera pabalik sa inyo. Maayos na raw ang lahat, Giselle. Bakas ang sakit sa mukha ng kanyang ina. Pero, scam lang pala, anak. Kinuha nilang ipon ko lahat ng natitira sa atin. At ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pasensya na, anak. Nagpaloko ako. Gulong-gulo ang isip ni Giselle. Walang katapusang nagtrabaho ang kanyang ina. Nagtitiis din sila na tipirin ang budget para makapagtabi lamang. Pero mapupunta lang pala sa wala ang lahat ng ginawa nilang sakripisyo.
Hindi niya gustong umalis si Lorena para magtrabaho sa abroad. Pero hindi niya naman ginusto na maloko sila at ma-scam ng ganoon. Niyakap niyang kanyang ina. Okay lang po yan. Wala po kayong kasalanan. Babawi po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Napabuntong hininga si Lorena. Nabigo kita, Giselle. Nangako ako sa iyo na gagawin kong mas mabuti ang mga bagay sa buhay natin. Na ibibigay ko sa iyo at sa kapatid mo ang lahat. Akala ko tamang ginawa ko pero ngayon hindi ko alam kung paano ito aayusin, anak. Tumingin si Lorena sa mga kamay nito. Gusto kong bigyan kayo ng magandang buhay, Giselle. Ikaw, isang pagkakataong makapagkolehiyo para magkaroon ka naman ng kinabukasan ng walang mga paghihirap. Kaso, ganito ang nangyari. Nanikip ang dibdib ni Giselle. Kailanman ay hindi niya ginustong makita ang kanyang ina na ganoon. Hinawakan niya ang mukha ni Lorena. Mama, okay lang po yun, sabi ni Giselle kahit nanginginig na rin ang boses. Naranasan na po natin ang mga mahihirap na panahon noon at babangon po ulit tayo. Marami pa naman pong pwedeng paraan para makapag-aral ako sa college. Umiling si Lorena at hindi pa rin kumbinsido. Pero sana hindi ganito, Giselle. Kung alam ko lang na maloloko ako. Sana, nilaan ko na lang sa pagkukolehiyo mo ang pera na inipon ko. Napaka-ambisyosa ko kasi. Nangangarap akong pumunta sa abroad para kahit paano masabi kong hindi patapon ang buhay ko. Pero wala akong ibang ginawa kundi ang biguin kayo. Dapat pinag-aral ko kayo ng maayos. Namuhay ng mas magandang buhay kesa sa mga naranasan namin noon ni Inay. Gusto kong ibigay yun sa inyo, ngunit ngayon... Naniniwala si Giselle na swertehan ang pag-abroad. Paulit-ulit man hinagad ni Lorena na makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi pa rin talaga. Sikapin man ito na makapunta, parang pinipigilan palagi ng tadhana. Huminga ng malalim si Giselle. Alam mo po, hindi ko po alam kung mapapagaan ko ang loob mo rito. Pero hindi po talaga namin ginustong mag-abroad ka. Hindi ko po ginustong iwan mo kami. Alam ko naman pong para sa atin ang gusto niyong mangyari. Pero mahirap po kapag wala ka. Lalo na kapag nag-aaway yung kambal, gusto po namin kayong makasama palagi. Kahit sobrang hirap ng buhay. Kaya magsisikap po ako. Ako na po ang bahala. Kaunting tiis na lang po yun. Saka makakabawi po tayo. Magtutulungan po tayo. Matagal siyang tinitigan ng kanyang ina. Puno ng lungkot at pagmamahal ang mga mata nito. Dahan-dahan na namang tumulo ang luha sa pisngin ni Lorena. Sorry talaga na hindi ako makagawa ng higit pa para sa inyo. Bulong nito. Umiling si Giselle. Ayos lang po, Mama. Alam ko pong ginawa niyo lahat para sa amin. Niyakap siya ni Lorena ng mahigpit. Hindi ako titigil na gawin ang lahat para sa inyo, Giselle. Mahal na mahal ko kayo ng kambal. Pumikit si Giselle. Di naman niya ang bigat ng lahat ng nawala sa kanila. Subalit batid niya naman na magkakasama sila para makahanap ng paraan upang muling magpatuloy. Yun nga lang, kapag mahirap, talagang pahirapan para maabot ang pangarap. Oh, ano Giselle, anong nangyari? Nakapasa ka ba? Tanong ni Alden pagkatapos patayin ng yosin nitong hindi pa ubos nang makita siyang lumabas sa building. Pilit nang umiti si Giselle, ngunit hindi yun umabot sa mga mata. Hindi ako nakapasa. Hindi ko nakita ang pangalan ko sa listahan. Bumaha agad ang inis sa mukha ni Alden. Ano? Bakit hindi? Dapat nakapasa ka, hindi pwede yan. Kakausapin ko ang papa ko, siyang mayor dito. Makikiusap ako na ibigay na lang sa'yo ng direktang scholarship. Umiling si Giselle. Hindi, Alden, wag na. At ano, kakausapin mo pang papa mo, di ba magkaaway nga kayo kagabi? Narinig ko kayo, nagsisigawan kayo sa mansyon. Ano, ibababa mo ang pride mo para sa akin? Umigting ang panga ni Alden. Kung kapalit naman ang ikabubuti at kinabukasan mo, Giselle, walang halaga sa akin kahit duraan pa ng tatay ko ang sarili kong pride. Napabuntong hininga si Giselle. Huwag mo ang sabihin yan, Alden. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ako magiging patas sa ibang nagsusumikap para dito. Pumasa ang mga kasama ko kasi karapat-dapat sila. Kalabisan na nga yung pina-exam nila ako rito kahit hindi naman ako qualified. At hindi naman pasok sa standards ang requirements ko. Alam ko naman na hindi ako katalinuhan. Okay na lahat ng naitulong mo sa akin, Alden. Maraming salamat. Napakunot ang noo ni Alden at nalilito. Pero deserve mo rin. Nagsumikap ka rin.
Napuyat ka pa nga kaka-review. Dinaan yon sa tawa ni Josel. Napuyat pero wala namang pumasok sa utak. Napabuntong hininga si Alden. Alam kong nagbibiruan tayo ng mga walang utak pero alam kong hindi ka naman ganun. Matalino ka, Josel. Kulang lang talagang oras mo para mag-aral dahil mas gusto mong tulungan sa paghahanap buhay ang mama mo. Pero kung hindi mo ginagawa yon, sigurado akong kasing level mo na lang din ang mga kasama mo dyan sa loob. Humalakhak naman si Josel. Sana, sinabi mo yan nang pumasok ako. Para naman hindi ako nalalamig sa kaba kanina habang nagtitake ng exam. Ayokong nahihirapan ka. O nakikitang nabibigo sa kahit na ano. Gusto ko palagi kang masaya. Puno ng sinseridad na saad ni Alden. Napabuntong hininga si Josel. Anong gagawin natin? Mabibigo talaga tayo sa buhay, Alden. Hindi may iwasan yon. Baka sabihin pa ng mga tao, ginagamit kita para sa mga koneksyon at hindi ko yun gusto. Kahit madalas tayong magbangayan, magkaibigan tayo at totoo yon. Umiwas ng tingin si Alden, parang malalim ang iniisip. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kung ganon, gagawin na lang kitang scholar ko. Tutustusan ko ang pag-aaral mo, Josel. Huwag kang mag-alala kung ano ang iniisip ng sino man. Biglang hindi naging komportable si Josel. Kahit masamang ugali ni Alden, hindi siya mangmang para hindi malaman ang mga kilos ng binata. Ayaw niyang mag-assume, pero ramdam niya talagang espesyal na pagtrato ni Alden sa kanya. Kahit nga mga tao na pagkakamala na sila bilang magkarelasyon. At sa lahat ng pinapakita sa kanya ng binata, natatakot siya na baka totoo nga na may nararamdaman ito para sa kanya. Takot dahil ayaw niya itong biguin. Hindi niya lang kasi talaga makita na papatulan si Alden. Hindi dahil babaero ito, kundi dahil parang palagi na lang ang gulo ng buhay nito at yon ang ayaw ni Josel. Hindi, Alden, pagtanggi ng dalaga. Hindi ko matatanggap yan. Nandyan ka para sa akin simula bata pa ako. Kahit inaapi mo ko, palagi mo rin namang sinasagot ang mga pangangailangan ko. Kaya gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa ngayon. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko ito nang walang tulong ng sino man. Tumingin ito sa kanya at namungay ang mga mata. Ngunit may bakas din ng kalungkutan at hindi na nagsalita pa. Hahanap ako ng ibang scholarship. Imporma niya rito. Kapag wala akong nakita, magtatrabaho ako ng doble kung kailangan ko. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Hindi kaagad nakasagot si Alden, pero tumango na rin naman ito. Sige, pero alam mo namang nandito ako para sa'yo, di ba? Tumango si Josel at isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Alam ko, Alden. Nagpapasalamat ako sa lahat, pero ito ay isang bagay na kailangan kong gawin para sa sarili ko. Kinuha ni Alden ang isang helmet at inilagay sa ulo niya. Iuuwi na kita. Nang sumakay siya sa likod ng motorsiklo nito, hindi napigilan ni Josel na makaramdam ng kaunting tapang. Nakatalikod naman ito at paminsan-minsan ay traffic na rin. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to para sa akin? Tanong ni Josel. Ang alin? Napakagatlabi si Josel. Gusto mo ba ako, Alden? Bahagyang gumewang ang motor kaya napahawak agad siya sa bewang ni Alden. Ano ka ba naman? Ayusin mo! Baka maaksidente tayo rito. Sorry! Nauutal at natatarantang sabi ni Alden. Ano ba naman kasing klaseng tanong yan? Hinampas ni Josel sa balikat ang binata. Tumahimik na lang siya at hindi na nagtanong pa. Pagkarating sa bahay, mabilis siyang bumaba at hinubad ang helmet. Salamat! Tipid niyang sabi at tinalikuran ito. Pero bago pa siya makapasok sa bahay, nagsalita pa si Alden. Para sa tanong mo kanina. Natigilan si Josel. Oo, gusto kita. Pag-amin ng binata. Pero hindi pa pwede dahil bata ka pa. 17 ka pa lang at iginagalang ko ang sinabi ng nanay mo na wala munang boyfriend. At kung ngayon kita susuyuing maging akin, hindi ka rin naman papayag, hindi ba? Hindi siya makalingon. Nanginginig ang mga binti ni Josel sa pag-amin ng binata at hindi niya alam kung bakit. Nang makaalis na ito, saka lang siya napasandal sa pader ng bahay nila. Siguro ay namanghalang siya dahil para sa isang katulad ni Alden, isang babaero at mapusok, para bang kayang-kaya nitong maghintay pagdating sa kanya kahit gaano pa katagal.
Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Giselle at hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang epekto ni Alden. Ate, anong hanap mo? T-shirt, crop top, v-neck, baggy pants? Meron kami niyan. Sabi ni Giselle sa dumaang babae sa labas ng tindahan. Sale na dito! 30% off! May libreng hug pa kay Bebang at freebie na butas na panty ni Bebang. Natatawang sinabunutan siya ni Bebang. Baliw ka talaga! Humalakhak naman siya. Ang tumal ng mga customer, hilahin mo sila rito. Bilis, lagot na naman tayo kay madam kapag walang benta. As if namang kontrolado natin ang takbo ng utak ng mga mamimili. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho sa Tiangge. Binabalanse niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Nakakapagod pero nakakaya niya naman. Bukod doon, may nakita rin siyang ibang scholarship program. Scholarship ng sponsor ay may-ari ng orphanage sa bayan nila. Mabait ito at talagang namimigay ng chance na mapag-aral ang medyo hindi katalinuhan. Sa awa ng Diyos, isa siya sa mga napili. Excuse me, miss, sabi ng isang bading na pumasok sa tindahan. Napatingin si Giselle at nakita ito. Nakasuot ng button daw na polo at slacks. Masyadong magandang pananamit sa lugar kung nasaan ito. Yes, Queen Mother, sagot ni Giselle. Natawa naman ito. Ha, ako si Alex, talent scout at manager na rin ng ibang artist. Sana hindi ako nakakastorbo sa trabaho mo. Pero meron kasing kapansin-pansing presensya. Matangkad ka, maganda at may natural na poise. May ibang lahi ka ba? Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Marahan siyang tumango at nagtataka pa. Half American po ako. Ako po si Giselle. 70 na po ako pero mag-18 na po ako sa March. Mas lalo itong napangiti. Naisipan mo na bang maging beauty queen? Napakurap-kurap si Giselle sa pagtataka. Hindi siya sigurado sa isasagot. Paanong maiisip niyang maging isang beauty queen? Isa lamang siyang sales lady sa isang Tiangge na nagtatrabaho ng part-time para makatapos sa pag-aaral. Ang ideya ng pagiging nasa entablado sa harap ng mga hurado at ng kamera, tila isang mundo na malayo sa kanyang katotohanan. Tumawa siya at marahang umiling. Sa tingin ko po, hindi yun ang bagay sa akin. I mean, nandito lang po ako para magtrabaho, tumulong sa nanay ko at mag-focus sa pagtatapos ng pag-aaral. Ang mga beauty queen medyo time-consuming po at magastos. Wala po kaming pera para sa mga ganoong bagay. Pero nakangiti pa rin si Alex sa kanya. Sumusubok kasi ang agency namin na mag-focus sa talents na may mga potential sa pageantry. Kaya naghahanap talaga kami. Ikaw, pwede ka na gagabayan namin at ihahasa ng mabuti. Pwede ka naman namin bigyan ng ibang small gigs like modeling, commercials at pa-extra-extra sa mga event. Habang tinitrain ka for beauty pageants para kumita ka rin. Mas malaki ang kitaan compare dito sa Tiangge at maging tindera ka lang. Sumabat naman si Bebang. Grabe naman po madam, sa tendera lang. Napapakain naman po nito ang mga pamilya namin. Umawang ang bibig ni Alex. Oh, I'm sorry. Gusto ko lang i-elaborate ang offer kay Giselle. Sayang ang tangkad at ang ganda niya oh. May potential siya sa mundo ng pageantry. Lumingon ulit ang talent scout sa kanya. Magugulat ka. Ang mga beauty pageant, hindi lang tungkol sa glamour at katanyagan. Nag-aalok sila ng maraming mga pagkakataon. Maaari kang manalo ng mga scholarship, pumirma ng mga kontrata sa pagmamodelo at kahit na kumita ng pera habang ginagawang isang bagay na gusto mo. Sinasayang mong potential mo dito sa isang Tiangge. Maniwala ka sa akin, mayroon kang itsura at talento. Kailangan mo lang ng tamang guidance. Ano sa tingin mo, Giselle? Bahagyang tumawa si Giselle at parang banyaga pa rin sa kanya ang mga sinabi nito. Hindi ko po alam. I mean, gusto ko lang pong magtrabaho ng part-time, tumulong sa bahay at panatilihin ang aking focus sa school. Sa palagay ko po, wala pa akong oras o lakas para sa mga ganyang bagay. Hinawakan siya ni Alex. Promise ko sa'yo, kapag tinanggap mong offer ko, magbabago ang takbo ng buhay mo at ng pamilya mo. Hindi ka namin bibiglain. Hahayaan ka namin sumali sa mga barangay, school pageants, hanggang masanay ka ng masanay. Bata ka pa, kaya marami pang panahon to train. Saka ka namin isasabak for international pageants. Yung iba, naghihirapan sila sa gastos dahil independent sila sa pagsali. Pero kami sa agency namin,
Aalagaan ka namin ng mabuti. Marami na kaming napasikat na artist, kaya gusto namin sana subukan naman ang pageantry. At swerte mo, kung papayag ka, kasama ka sa pinakaunang batch ng mga ititrain sa amin. Naaakit si Giselle na mas kaya niyang kumita ng malaki roon. Pero kung papayag po kaya ako, hindi po kaya masasakripisyo ang pag-aaral ko? Umiling naman si Alex. Hindi natin hahayaang magkaroon ng conflict sa schedule mo. At ideal rin talaga na bago ka sumali sa national pageant, makatapos ka sa pag-aaral. Gusto niyang tanggapin pero kinakabahan siya. Hindi naman niya yun naisip kahit isang beses. Hindi niya makita ang sarili niya sa linyang iyon. Huminga ng malalim si Alex. Look, Giselle, I'm not saying na kailangan mong gumawa ng desisyon ngayon. Pero may potential ka. Huwag mo sanang hayaan na masayang lang kung pag-aaralan naman ang lahat. Inabot nito ang isang manipis at puting calling card. Kung sakaling magbago ang isip mo, just call me. Hihintayin kita, Giselle. Kung marami kang tanong, pwedeng i-discuss pa natin sa office. Since bata ka pa, kailangan din ng legal guardian. Promise ko sa'yo, wala kayong gagastusin kahit parang negosyo rin naman to. Kami ang mag-i-invest sa mga talents namin. Sa huling ngiti, tumalikod si Alex at sumakay na sa sasakyan nito. Nawala sa karamihan. Saglit na nakatayo doon si Giselle, hawak ang calling card sa kanyang kamay. Hindi pa siya sigurado kung anong gagawin, ngunit nang makabalik siya sa trabaho, napatingin siya sa mga damit na paninda nila. Naalala niya ang course na kinuha. Mass Comm ang kinuha niya dahil naisip niya na walang entrance exam at pwedeng makapagtrabaho kaagad. Napagtanto ni Giselle na baka nga may iba pang mundo na pwedeng ilahad sa kanya. Nagulat ako, Alden, na bumisita ka rito. Sabi ni Giselle pagkabigay rito ng isang tasa ng kape. Dito tayo umupo, malamok dyan. Nang makaupo na sila, saka naman sumagot si Alden. Hindi ka na sumasama sa mansyon kapag nandun si Aling Lorena, Giselle. Sandali siyang natigilan. Hindi alam kung anong isasagot. Busy lang ako sa part-time saka nag-aaral. Busy naman talaga siya sa mga ginagawa sa buhay. Ipinagpapasalamat niyang abala siya para hindi na muna makita si Alden. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang ihaharap sa binata pagkatapos ng pag-amin nito. Pinili ni Giselle na ibahin ang usapan. Alam mo, hindi ka maniniwala sa nangyari ngayon. Ngumiti si Giselle, pilit na pinapagaan ang kanyang boses. Nilapitan ako ng talent scout kanina sa Tiangge. Nagtaas ito ng kilay. Talent scout? Para saan? Para sa pagiging beauty queen. Bahagyang tumawa si Giselle na para bang biro pa rin ang lahat ng iyon. Sinabi niya na meron akong potensyal at nag-alok siya na ititrain ako. Interesado nga ako Ipapalam ko lang kay mama. Agad na nagdilim ang mukha ni Alden. Tatanggapin mong offer sa'yo? Nagkibit balikat si Giselle at napatingin sa mag niya. Hindi ko pa alam. Hindi pa sure. Pero mukhang magandang paraan yun para kumita ng pera. Alam mong kailangan ko yun para sa kolehiyo. At para makatulong kina mama at sa mga kapatid ko. Kumunot ang noo ni Alden. Pero hindi yun ang pangarap mo, Giselle. Alam kong wala yun sa isip mo. Alam ko kung anong gusto mo. Kung ano ang mahalaga sa'yo. Huwag mo sanang tanggapin kung para lang sa pera. Kung kailangan mo ng pera, matutulungan naman kita. Bibigyan na lang kita. Humingi ka lang. Tumawa siya ng mahina. Halos hindi makapaniwala sa sinabi nito. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Alden. Hindi ako hihingi sa pera mo. Hindi kita kaano-ano. Magkaibigan lang tayo at ayokong aasa ako sa'yo at basta manghihingi kung kaya ko naman. Sandali siyang tinitigan ni Alden at hindi pa rin kumbinsido. Pero, nag-aalala ako sa'yo, Giselle. Ayokong mapunta ka sa mundong yan at ayokong makita ka ng mas maraming tao. Sumeryoso ang ekspresyon ni Giselle. Ano naman kung makita ko ng mas maraming tao? Hindi ba mas maganda yon kasi may makaka-appreciate sa akin? Alden, wala namang masama sa pagiging beauty queen. Karera din naman yon katulad ng tinatahak ng iba, hindi ba? Umigting ang panga ng binata. Hindi mo naiintindihan. Alam kong kahit itago, marami pa rin ang umaalingaso na chismis tungkol kay Papa. At itanggi man ng paulit-ulit. Totoo na maraming kabit si Papa. Ang tatay ko, nakikipagrelasyon siya sa halos lahat ng beauty queen na nakikilala niya. Ganyan siya sa mga naging babae niya. Ginagamit niyang mga to. Wala silang ibig sabihin sa kanya.
At pagkatapos ay maghahanap ulit ng ibang babae. Hindi siya papayag na hindi niya makuha ang tipo niya kahit ayaw ng babae. Gagawa siya ng paraan. Babaero ako pero alam ko pa rin ang limitasyon ko at hindi ako namimilit. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Hindi lang ang papa ko ang politiko na ganyan. Marami pa. Natatakot akong maging bahagi ka ng mundong yon dahil marami ring masasamang nangyayari. Lumambot ang mukha ni Josel at dahan-dahan siyang tumango. Alden, hindi ako ganyan. Hindi ko hahayaang gamitin ako ng sino man sa ganong paraan. At kung pilitin ako at may masamang intensyon sa akin, malalaman ko agad yon. Nakakaramdam agad ako at hindi ako magiging katulad ng mga babae sa buhay ng papa mo. Hindi ako papasok sa isang mundo para lang sirain ang buhay ko. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Alden. Alam kong malakas ka, Josel. Pero tong mundo, delikado. Humakbang papalapit si Josel at inilagay ang kamay sa braso nito. Alden, hindi ako katulad ng mga babaeng iniisip mo. Hindi ko hahayaang mangyari yun sa akin. Pangako ko sa'yo, salamat sa pag-aalala mo. Josel, naghihinang sabi ni Alden. Ngumiti siya ng tipid, ngunit baka sa mga mata ang lungkot. Kailangan ko mag-ipon para sa kolehiyo. May nakuha man akong scholarship, kulang pa rin. Gusto ko rin namang makatulong sa pamilya ko habang nag-aaral. Matagal siyang pinagmamasdan ni Alden. Walang katiyakan ang bumabalot sa ekspresyon ng binata. Gusto ko lang maging masaya ka at manatiling ligtas kahit wala ako sa paligid mo. Mahinang sabi ni Alden. Mata man niyang tiningnan ng binata. Nararamdaman niya ang pagmamahal nito. Gusto niya mang iwasan pero mahirap hindi makita. Palagi kasing matindi at nag-uumapaw. Ma, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Hindi ko po alam kung papayag ka pero kailangan ko pong opinyon mo. Humakbang si Josel papunta sa kusina. Tumaas ang isang kilay ni Lorena. Siyempre anak, ano bang meron? Huminga ng malalim si Josel. May lumapit po sa akin na talent scout sa Tiangge kanina. May potential daw po ako maging beauty queen. Nag-offer po siya na i-train po ako. Pero at the same time, kikita raw po ako since bibigyan din po ako ng ilang gigs. Natigilan ang kanyang ina at gulat na gulat. Isang beauty queen? Hindi na rin naman ako nagulat. Alam mo, maganda ka at matangkad, Josel. Salamat sa jeans ng tatay mong manloloko. Kaya lang, offer. Kaya ba yun, anak? Sabi ng ninang mo, isa lang kita sa mga pageant. Kaso, ang mahal kasi talaga ng gastos. Hindi natin kaya. Nagsimulang magpaliwanag si Josel. Actually po, sabi po niya, sila raw po ang gagastos sa buong panahon ng pagtitraining ko. Saka habang hindi pa po ako sinasabak sa pageants, bibigyan daw po ako ng ilang small gigs. Malaki raw po ang kita doon, ma. Binigyan nga po ako ng calling card. Kung interesado daw po ako, tumawag lang. At kung pupunta po ako sa office nila, dapat kasama raw po kayo. Pero hindi po ako medyo sigurado kung magiging okay ka po. Iniisip ko po kapag nakapag-18 na po ako, pagsusuotin po ako ng sexy outfits, lalo na po ang swimwear. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman mo tungkol doon. Kapag naliligo nga sa dagat, nakadamit at shorts pa nga po ako. Baka hindi rin po okay sa inyo. Tuluyang itinigil ni Lorena ang ginagawa. Sa totoo lang, Josel, hindi ako ganun ka-conservative. Kung yun ang kinakailangan, kung gayon, wala akong problema doon. Basta komportable ka. Lumalaki ka na. Kung gusto mo talagang gawin yun at walang gastos na sasakit ang mga bulsa natin, hindi naman kita pipigilan. Dahan-dahang tumango si Josel. At hindi ko po alam kung sapat na po ba ako para ilaban sa mga ganon. Ibig ko pong sabihin, hindi lang naman po gandang kailangan. Kailangan may utak din. Hindi po ako magaling sa pagsagot sa mga tanong o on the spot na tanungan. Yun lang po ang pumipigil sa akin, ma. Sandaling nag-isip si Lorena. Pero sabi mo naman, ititrain ka, hindi ba? Saka alam kong may ulo ka, anak. Mas nauuna lang ang kaba mo. Isa pa, hindi ka rin naman focus sa pag-aaral dahil mas iniisip mong kumita ng pera para makatulong sa amin. Napag-aaralan naman lahat, anak. Kung gusto mo talaga, matututunan mo yon. Hinaplos ni Lorena ang mukha niya. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Kahit nabuntis ako ni Justin at hindi pinanindigan, nang lumabas ka, iniisip ko pa rin na swerte ka sa buhay ko. Pero tandaan mo na lang,
Kailangan mo pa rin tapusin ang pag-aaral mo, ha? Unahin mo pa rin sana ang pag-aaral mo kahit anong ginagawa mo. Napangiti si Josel. Opo, ma. Salamat po sa pagpapaalala sa akin. Tumango si Lorena. Sige, mamaya tawagan natin. Tapos puntahan natin sa office nila. Tingnan natin kung legit ba ang mga yan para alam natin kung ligtas ka ba sa papasukin mo. Niyakap ni Josel ang kanyang ina. Mabuti na lang, palagi siya nitong sinusuportahan. Kahit may pag-aalinlangan, nabawas na ng takot niyang gumawa ng desisyon tungkol doon. Dahil sa tinanggap na offer, nagkaroon na nga ng maraming opportunity para kay Josel. Tinitrain na nga siya para maging isang beauty queen. At namamangha siya dahil hindi siya binibigla ng mga coach nila. Pinagbabasa rin siya ng mga self-help books para lumawak ang vocabulary at mga pananaw niya sa buhay. Binibigyan din si Josel ng mga small gigs at sa awa ng Diyos, palagi naman siyang nakakapasa sa mga audition. Kaya ang mga kinikita niya, naiipon niya. Hindi naman nanghihingi ang kanyang ina, pero dahil may sobra nakakaipon siya ng pera. Kahit paano, napasemento na ni Josel ang kusina nila na lupa lang noon ang tapakan. Maliit pang achievement pero unti-untiin lang po natin to, ma. Huwag ka pong mag-alala, may panggastos pa naman po ako para sa school. May naitabi pa rin ako dito. Kapag kailangan nyo ng pera, magsabi lang po kayo sa akin, ha? Nakangiting sabi ni Josel. Naluluha naman ang kanyang ina at tinapik ang hita niya. Huwag na. Ito naman, naiiyak ako sa ginagawa mo. Kita mo ang pera na yan. Ipunin mo na lang. Hay, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, sana magtagumpay ka. Palagi kitang ipinapanalangin, anak. Mas lalong napangiti si Josel. Mahal na mahal niya si Lorena. Sinabi niya noon na kapag kaya niya na, ibibigay niya ang mga bagay na hindi nito makuha noong dalaga pa ito. Dahil ganda ang puhunan, kailangan niya ring mag-ipon para sa pangpagandang session. Wala siyang pakialam noon pero dahil kailangan niyang gawin, unti-unti na siyang nagiging conscious sa katawan. Anong ginagawa mo rito? Natatawang tanong ni Josel at bahagyang sinundot ang tagiliran ni Alden. Ikaw akala ko ba ayaw mo maging beauty queen ako? Kumunot naman ang noo ni Alden at inayos ang pagkakasabit ng pink niyang bag sa balikat nito. Natatawa na lang siya sa anak ng mayor nila. Nagagawa niyang alila at tagabuhat lang ng mga ginamit niyang makeup at mga gown. Binilinan siya ng coach na subukan munang sumali sa barangay beauty pageant para naman mawala ang takot niya sa crowd. Nalagpasan niya naman yon at siya pa ang first runner-up. Okay na para sa first-timer sa pageant na katulad niya. Nagulat na lang si Josel kanina. Nasa crowd na si Alden. Parang lawin itong nagmamatsyag habang nakahalukip-kip. Mukhang hindi natutuwa sa mga supporters niya. Kaya nang pauwi na sila, tawa na lang siya ng tawa. Ang dami mong fans kanina. Puro lalaki. Matabang na sabi ni Alden. Mahina naman siyang tumawa. Hindi ko naman kilalang mga yon. Hayaan mo na. Ganun ba talagang swimwear nyo? Parang sobrang revealing naman. Reklamo pa ni Alden. Natawa siya ulit. One piece pa nga yun. Hindi sobrang revealing yon. Hindi ka lang sanay na nakasuot ako ng ganon. Umismid naman ang binata. Mata man niyang tiningnan ang likod nito habang naglalakad. Hindi ito nanliligaw. Inamin ni Alden ang nararamdaman sa kanya pero hindi nagtangka kahit isang beses. Hindi na muling nabuksan. Napansin niya rin na parang marami itong mga problemang dinadala. At kung anong kinagaganda ng takbo ng kanyang buhay, yun naman ang ikinababagsak ng buhay ng kanyang kababata. Nako, nabalitaan niyo ba? Yung bunso ng mga Montisillo, malaking iskandalong binigay. Taad ng tsismosa sa bayan. Kumunot ang noo ni Josel. Kabababa niya lang ng bus mula sa Sagada. Nagkaroon kasi sila ng 5 araw na field trip doon kaya talagang pagod na pagod siya. Hindi niya inaasahan na yon ang chismis na bubungad sa kanya. Nahulihan daw. Nako, kahihiyan yan kay Mayor Arcelo. Lalo na't may balak pa namang tumakbong gobernador. Saad pa ng isang ginang. Nagsalita pa ang kausap nito. Rinig ko, itinakwil na raw. Ayaw na raw makita pa ni Mayor Arcelo si Alden sa bayan na to. Grabe ang galit sa binatang Montisillo. Bumilis ang tibok ng puso ni Josel. Ano kayang nangyari kay Alden? Mabilis niya kinuha ang cellphone at tinawagan ng binata pero hindi ito sumasagot. Hindi siya nag-aksaya ng oras.
Pagdating ni Josel sa bahay, dali-dali siyang pumasok. Nakaupo si Lorena sa upuan at mukhang kauuwi lang din. Halata ang pagod sa mukha nito. Sa sandaling makita ni Josel ang ekspresyon ng kanyang ina, alam niyang may mali. Ano pong nangyari? Tanong ni Josel. Bakit nasa bayan pa lang ako, may naririnig na po akong mga naganap sa Monticello? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Kauuwi ko lang, anak. Walang kasama si Ma'am Darina dahil iyak ng iyak sa pag-alis ni Alden. Kanina lang din siya kumalma. Nagkagulo sa mansyon at halos mapatay ni Mayor Arcelo si Alden. Ano po? Pero bakit? Tanong ni Josel at nanginginig ang boses. Pero ayos lang po ba si Alden? Huminga ng malalim si Lorena. Si Alden, wala na siya. Umalis siya sa mansyon ng gabing yon kahit maraming sugat at pasa. Itinakwil na siya ng kanyang ama at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Napailing si Josel. Ano pong ibig mong sabihing itinakwil? Ano po bang nangyari? Nahimigan niya sa boses ang kalungkutan ni Lorena. Eskandalo, Josel. Nasangkot si Alden sa kaso. Ang sabi, nahuli raw na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Pero pakiramdam ko may dumidiin lang sa kanya. Narinig ko mula sa kapatid ni Don Arcelo. Nasa isang party si Alden at sinasabi nilang sangkot siya sa pagbebenta ng mga ganoon. Nalaman pa kasi may mga nagwala at nasobrahan ng paggamit sa party. Siya ang tinuturo at hindi ko alam kung bakit. Mas kilala niya si Alden kesa sa sino man. Alam niyang hindi ganong klase ng tao ang binata. Nahuhuli niya itong magyosi at uminom ng alak. Pero kahit isang beses, hindi niya ito naisip na may i-involve sa mga ganoon. Hindi po ako naniniwala. Mariing sabi ni Josel. Hindi gagawa ng ganon si Alden. Hindi po siya katulad ng iba. Mabuting tao siya. Iyon din ang pinaniniwalaan ko, anak. At ongoing pa rin ang investigasyon. Wala rin namang nakitang ebidensya sa kanya. Malumanay na putol ni Lorena. Pero mabilis na kumalat at malaking kasiraan pa rin yun sa mga Monticello. Hindi magandang hakbang lalo at tatakbo si Mayor Arcelo. Ang mga chismis nasa paligid na. Nakakalagkad na ang pangalan niya sa putikan. Si Alden, ang lalaking laging nandyan para sa kanya. Ang taong sumusuporta sa kanya sa lahat ng bagay. Biglang naglaho na parang bula. Nasaan po siya? Nag-aalalang tanong ni Josel. Wala po ba siyang sinabi? Kailangan ko po siyang makausap. Umiling si Lorena. Walang may balita tungkol sa kanya. Ang daming nangyari kahapon. Nanginginig ang mga kamay ni Josel habang inilalabas ang kanyang cellphone. Mabilis niyang i-denial ang numero ni Alden pero wala talaga. Sinubukan niyang muli pero ganun ulit. Naninikip ang dibdib niya. Bakit hindi ito sumasagot? Iniiwasan ba ni Alden ang lahat? O may masama kayang nangyari sa binata? Gulong-gulong isip ni Josel. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawa ng kalokohan si Alden. Hindi siya makapaniwala. Ibinaba niyang cellphone nang hindi niya na napigilan ang mga luha. Sobrang nag-aalala siya para kay Alden. Ang tanging alam niya lang ay hindi siya mapakali habang si Alden na palaging nandyan para sa kanya. Nasa isang lugar, tila naliligaw at parang nag-iisa. Gayunpaman, lilipas pa rin ang mga araw kahit umalis na si Alden sa bayan nila. Sinusubukan niya pa rin araw-araw na tumawag pero lagi lang unattended. Hanggang nagsawa na rin si Josel na alalahanin pang binata. Hangad niya lamang na kung nasan man ito, maging maayos sana ang kalagayan. At sa mga taong nawawala, minsan ay may mga taong papalit. Hindi alam ni Josel kung guguluhin lang ba siya o magpaparanas ng mga bagong bagay na hindi niya inaasahan. Josel, ayos ka lang ba? Sobrang nanlalamig ka. Sabi ng bading na kanyang hairstylist. Napalunok si Josel at ningnan ang itsura sa salamin. Yung crush ko kasi dati, nakita ko, judge sa labas. Kinakabahan ako. Si Kevin Altamirano. Nanunoksa naman itong umiti. Kung ganon, dapat mas galingan mo. Magpapansin ka sa crush mo. Mas lalo namang kinabahan si Josel. Yon ang unang pageant na sasalihan niya na medyo malaking pageant. Bigati na judge nga naman si Kevin dahil magandang trabaho nito bilang isang espesyalista. Hindi na siya magtataka dahil matalino naman talaga si Kevin at mula sa lahi ng mga doktor. Mayaman pa, kaya full package na. May mga encounter sila nung high school pero hindi niya alam kung natatandaan pa siya.
Binulungan siya ng manager niyang si Alex. Galingan mo ha? Kapag nanalo ka rito, saka magde-decide ang management kung isasali ka sa national pageant. Good luck! Tumango naman si Josel. Thank you po. Opo, gagawin ko po ang best ko. Nang magsimula na, talagang binigay ni Josel ang lahat ng kaya niya. Hindi niya iniisip na nandoon si Kevin. Iniisip niya na lamang ang ina at ang kambal na alam niyang nanonood sa kanya. Nakapasok siya sa top 30 hanggang naging top 12 at naging top 5. At sa lahat pa ng magtatanong, si Kevin pa talaga. Kitang-kita niya na nasa mga mata ng binata ang rekognisyon. Nasagot naman ni Josel ng maayos ang tanong kahit na kinakabahan. At sa hindi niya inaasahan, siya ang kinurunahan ng gabing iyon. Pinakilala siya sa mga judge at nang palapit na kay Kevin, labis ang kaba ni Josel. Ngumiti naman si Kevin at tinanggap ang kanyang kamay. Hindi na kailangang ipakilala. Kilala na namin ang isa't isa since high school. Tumawa naman ang direktor ng pageant at tinapik ang balikat ni Kevin. Nanlaki ang mga mata niya nang halikan nito ang kanyang kamay. Ni sa panaginip, hindi niya inasahang gagawin yon ng dati niyang crush. Namalayan na lang ni Josel na nagkaroon sila ng pagkakataon ni Kevin para maging malapit sa isa't isa. Unti-unti niya na itong nakikilala at bahagyang natutuwa ang puso niya roon. So, sabihin mo sa akin, sabi ni Kevin sabay ngiti. Nung high school, iniisip ko kung bakit palagi kang tahimik kapag lumalapit ako. I mean, alam ko, hindi kita masyadong nabigyan ng pansin kasi alam kong parang umiikot ang mundo mo kay Alden noon. Napasinghap si Josel. Ano? Tumango naman si Kevin. Oo, hindi kayo mapaghiwalay noon kahit parang hindi kayo magkasundo. Alam mo yon, parang kahit lumandi siya ng maraming babae, pagdating sa'yo, hindi ka pwedeng lapitan ng kahit na sino dahil sa kanya ka. Napalunok si Josel. Bumaha sa kanyang isipan ang alaala ni Alden. Hindi niya namalayan na ganun pala talaga ang tingin ng mga tao sa kanila noon. Napansin ni Kevin ang pagkatulala niya kaya nagpatuloy ito. I guess, hindi kita ine-entertain nun. Dahil well, alam mo na, hindi ka naman gano'ng katalino dati. Pakiramdam ko wala naman akong matututunan sa'yo nun. Parang hindi ka makasabay sa way ng pag-iisip ko. Parang kaunti na lang, gusto niya nang magmaldita. Ilang salita pa lang, pero nabasag na lahat ng mga pinapangarap niya noon. Si Kevin kasi ang inakala niyang boyfriend na kapag nahihirapan na siyang mag-aral, tutulungan at tuturuan siya. Pero nawala ang inis niya sa sunod nitong sinabi. Pero mali pala ako. Nakangiting sabi ni Kevin. Nakita kita sa beauty pageant na yon, Josel. At ako, napahanga ako. Hindi na ako nagtataka kung bakit ikaw ang nanalo. Hindi pa ito nagpakita ng labis na interes sa kanya noon, kaya parang may fireworks sa puso niya. Tumango lang siya, hindi sigurado sa isasagot. Ginawa ko lang kung anong best ko sa gabing yon at talagang swerte lang sa tanong na napunta sa akin. Mas lalong napangiti si Josel. Simula noon, sa ibang anggulo na kita nakita. Palagi kong gusto ang matatalinong babae at sa palagay ko, hindi ko napagtanto na isa ka sa kanila. And I hope, mas lalo pa tayong magkakilala. Hindi siya matalino, hindi niya ka-level ang IQ ni Einstein. Nag-improve lang ang mga pananaw ni Josel sa buhay. Subalit mukhang marami rin naman siyang matututunan kay Kevin. Kaya hindi rin nagtagal, tinanggap niya ito bilang kanyang bagong boyfriend. Okay naman itong kasintahan. Mabait, may sense kausap at mapagbigay ng mga regalo. Yun nga lang, tila hindi siya tanggap ng mga magulang nito. Hindi ko makuha, Kevin. Ang boses ng ama ng kanyang nobyo. Hindi ko maintindihan kung bakit siyang dinala mo sa amin para ipakilala. Isa siyang small-time beauty queen. Wala siyang something na may offer sa pamilya natin. Ang kagandahan ay hindi isang propesyon. Dagdag pa ng nanay ni Kevin na parang ayaw pang iparinig. Exactly. Wala yung ibang alam kundi ang magpakita lang ng katawan for show. Pinipressure ka namin maghanap ng mapapangasawa pero wag ganito. At pagkatapos ay mayroong background na nakakainis. Galing sa mahirap na pamilya. Hindi mo deserve yan, Kevin. Nagmula ka sa pamilya ng mga doktor, mga taong lahi ng mga matatalino. Oo, nagja-judge din kami sa mga beauty pageants. Pero hindi naman gustong iuuwi mo ang title holder. Ano ka ba naman, anak? Naninikip ang dibdib ni Josel sa mga sinabi ng mga ito. Alam niyang kahit paano ay may narating na siya. Nakagraduate na siya sa college.
Napagawa na niya ang bahay nila. Pinag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Pinatigil niya sa pagiging kasambahay si Lorena. Para sa kanya, achievement ang lahat ng iyon. Kaya nasasaktan siyang marinig ang insulto ng mga ito sa gawaing nagpaganda sa buhay ng kanyang pamilya. Nagtrabaho si Giselle ng husto upang makarating sa kung nasaan man siya. Bawat contest, bawat itsura, bawat pagod, lahat ay pinaghirapan niya. Ngunit para sa mga magulang ni Kevin, siya ay walang iba kundi isang magandang mukha lamang. Ang mukhang para sa kanyang boyfriend. At mukhang para sa kanyang boyfriend, ganoon din ang tingin sa kanya. Sumagot ang binata. Opo, naiintindihan ko po. Alam kong hindi niyo gusto ang girlfriend ko ngayon. Pero si Giselle, yan ang katotohanan sa kanya. Hindi na po natin mababago yon. Napailing ang ina ni Kevin. Isa kang Dr. Kevin. Maaari kang magkaroon ng kinabukasan sa isang taong may pinag-aralan at mahusay na tulad mo. Isang tao nagmula sa mabuting pamilya. Isang taong tutulong sa'yo na maging successful pa. Hindi isang taong gumagamit ng itsura para mabuhay. Ang mga beauty queen, walang anumang maibibigay sa katagalan. Kumukupas ang ganda at mawawalan na rin ang pakinabang. Nang hina ang boses ni Kevin. Hindi ko po sinasabing mali kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ine-enjoy ko lang po kung anong meron sa amin ngayon ni Giselle. Gusto ko siyang kasama. Yun lang. Mapaklang tumawa si Giselle. Akala pa naman niya totoo ang mayroon sa kanila ni Kevin. Ngunit nang marinig ang mga salitang yon mula sa binata, hindi na siya sigurado. Kaya kahit hanapin pa siya, wala na siyang pakialam. Umalis si Giselle sa restaurant. Tumawag sa kanya si Kevin pero hindi niya na muna sinagot. Nasasaktan siya at ayaw niya ng stress. Malapit na ang national pageant at kailangan niyang mag-focus doon. Subalit sa lahat ng makakasama sa mga hurado, bakit ang nanay pa ni Kevin? Kabadong-kabado si Giselle. Naalala niya ang mga panghahamak ni Kevin at ng mga magulang nito. Idagdag pang masyadong technical ang tanong, kaya hindi niya masagot ng maayos. Nagkamali pa siya sa mga grammar, kaya huli, naging 4th runner-up lang siya. Tita Alex, sorry po. 4th runner-up lang po ako. Kinabahan po ako sa Q&A kanina. Medyo naluluhan niyang sabi. Tumango naman ito. Ayos lang, Giselle. Makakalaban ka pa naman internationally. Doon ka na lang bumawi, ha? Napailing ang bading niyang hairstylist. Nako, binabash ka sa internet, Giselle. Mali-mali raw ang sagot mo at wala ka raw utak. Parang kahit high school student, masasagot ang tanong mo. Mas lalong naiyak si Giselle. Hindi siya sanay sa mga basher. Ayaw niya ng ganoong gulo. Okay, tahan na. Patunayan mo sa mga basher mo na maiuwi mo ang corona para sa Pilipinas. Hindi man sikat ang pageant pero mag-iwan ka ng history para maalala ka nila. Susuportahan ka namin hanggang dulo. Pag-comfort sa kanya ng kanyang manager. Hindi pa nakaka-recover si Giselle sa mga pagkakamali. Kinompronta na agad siya ni Kevin. Ano yun? Naiinis na tanong ni Kevin. Bakit hindi mo nasagot ang tanong ng mama ko? Ang dali ng tanong niya pero ganun ang sagot mo. Nakakahiya. Pinagtatawanan ka ng mga tao. Pinagmamalaki pa man din kita sa mga kasama ko na girlfriend kita. Wala ka talagang utak. Akala ko nagbago ka na. Ayaw niyang iniinsulto siya ng kahit na sino. Hindi siya pinalaki ng gano'n ng kanyang ina para lang hamakin ng mga katulad ni Kevin. Malakas siyang napasigaw at sinapak ang binata. Wala na siyang pakialam kahit may makakita sa kanya. Kung makalait ka, parang hindi mo ako girlfriend, Kevin. Sirahaulo ka. Sa halip na damayan mo ako, tinawag mo pa akong walang utak. Sigaw niya rito. Ikaw, may utak ka nga, puro hangin naman. Gunggong ka. Magsama kayo ng mga magulang mo na puro mapanghamak ng mga tao. Puro kayo mata pobre. Aalis na sana siya pero mahigpit na hinawakan ni Kevin ang braso niya. Sino may sabi sa'yo pwede mo kong sapakin ng ganon? Bitiwan mo nga ako? Sigaw niya rito. Nagulat si Giselle nang bigla na lang may humila sa kanya. Nagulat siya nang makitang si Alden iyon. Si Alden na hindi niya nakita sa loob ng ilang taon. Malakas nitong sinapak sa mukha si Kevin. Nang iisa pa ito, pinigilan niya na. Mabuti na lang may mga tao nasa backstage at pinigilan ang dalawa na mag-away. Isang sabi mo pa ng masasamang salita kay Giselle. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Banta ni Alden habang mahigpit ang hawak sa kanya.
na para bang sapat na yon para protektahan siya. Tumawa si Kevin. Nandito palang adik, masamang tao at ang itinakwil ng mga Montisillo. Bagay kayo, isang walang utak at isang masamang tao. Nagsigawan na silang lahat nang hindi na nakapagpigil si Alden. Ayaw talagang magpapigil ng binata. Kung hindi pa siya sumigaw, hindi pa titigil. Namalaya niya na lang na nasa police station ng dalawa. Kami nang bahala, Giselle. Huwag ka nang bumaba. Baka madagdagan na naman ang issue mo, magkukumpit ka pa. Saad ni Alex. Hinawakan niyang kamay nito. Tita, si Alden ha? Baka idiin na naman siya. Ipinagtanggol niya lang po ako kay Kevin. Tumango naman ang kanyang manager. Oo, sure ako maayos to. Big time pala tong kababata mo at Montisillo pa. Napakagatlabi naman siya. Itanakwil na po siya ng mga Montisillo? Tumaas ang isang kilay ni Alex. Talaga? Itanakwil pa siya sa lagay na yan? Alam mo bang siya lang naman ang may-ari ng arena kung saan naganap ang pageant? Naging mayamang negosyante din sa ibang bansa at may sariling pangalan. At higit pa sa mga Montisillo, hindi niya pinasok ang mundo ng politika. Pero namamayagpag sa pangnegosyo. Sikat siya sa business world, hindi mo siguro alam. Nanlaki ang mga mata ni Giselle. Habang nasa van pa uwi, wala siyang ibang ginawa kundi magbasa ng articles tungkol kay Alden. Tama nga ang sinabi ni Alex, may malaking kumpanya nga ito sa ibang bansa. May ilang properties na rin sa Pilipinas at kauuwi lang. Nabasa niya rin ang issue noon nang madiin ito sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Matagal nang nalinis ang pangalan ni Alden. Napasinghap si Giselle. Siya rin ang bagong may-ari ng Mederaso Medical Hospital? Napatingin naman ang kanyang PA. Bakit, madam? Oo, siya nga po. Kaya hindi nag-aalala si Tita Alex na mapahamak si Alden. Siya nga ang may-ari ng ospital kung saan nagtatrabaho si Doc Kevin eh. May nakaraan ba kayo, madam? Kay Alden ka na lang, madam. Nakakakilig kanina. Grabe. Galit na galit para sa babae. Mas lalong pumapogi. Simula ng araw na yon, hiwalay na sila ni Kevin. Huli niyang balita, nandoon pa rin nagtatrabaho sa ospital si Kevin. Hindi naman pwedeng idamay ang trabaho sa personal na buhay. Sa kasapak ni Giselle, ganting-ganti na siya. At sila ni Alden, parang mga bagong tao na kinikilalang isa't isa. Mahigpit siyang niyakap ni Alden. Bigla kang nawala. Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Sobrang nag-alala ko sa'yo. Wala man lang ako ng panahong pinagtutulungan ka ng buong pamilya mo. Hinalikan ni Alden ang tuktok ng kanyang ulo. Ayokong idamay ka pa sa gulo ko. Kaya kahit mahal na mahal kita, Giselle. Kahit ramdam kong mahal mo na rin ako noon, hindi ako naglakas loob na manligaw sa'yo. Gulong-gulang relasyon ko sa aking pamilya. Wala akong maayos na buhay na maibibigay sa'yo. Kaya nang umalis ako, pinangako ko sa sarili ko na babalik lang ako kapag maayos na ako. Tumulo ang mga luha ni Giselle. Proud na proud ako sa'yo. Pinunasan nito ang mga luha niya. At proud na proud din ako sa'yo, Giselle. Lahat ng pageant mo, pinapanood ko. Lahat ng magazine, kahit extra ka, may kopya ako. Pati commercial mo, nakasave sa phone ko. Sinusubaybayan pa rin kita kahit wala ako sa tabi mo. Pero isa na ngang naiinis ako. Bakit pinatulan mo ang Kevin na yun? Anong sabi ko sa'yo? Nagigilty naman siyang yumakap muli sa binata. Akala ko kasi hindi ka nababalik. Nagpakita ng interes sa akin si Kevin. Alam mo naman na crush ko yon. Mabigat na napabuntong hininga si Alden, kaya napangiti siya. Nagpatuloy si Giselle. Kasi nang umalis ka, saka ko na-realize na gustong-gusto din pala kita. Gusto ko namang makamove on. Walang mag-move on sa pamilyang to. Bilisan mo. Kunin mo ang korona mo sa Espanya at pagbalik mo, sa altar ka nararampa papunta sa akin, Giselle. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Katulad ng gustong mangyari ni Alden, nag-focus na muna siya para sa upcoming pageant. Sobrang daming preparation pero kinaya pa rin niya. At sa wakas, nakauwi siya sa Pilipinas kasama ang corona. Pagkatapos noon, 1 taon pa siyang maraming event, kaya nawalan siya ng time sa pamilya at pati na rin kay Alden. Gayunpaman, matyagang naghintay ang mga ito. At sa wakas, nagkaroon na siya ng oras para magbakasyon. Anak, napakaganda rito, naluluhang sabi ni Lorena. Ang daming foreigner. Oh, tingnan mo.
At ang ganda ng Paris, anak. Napangiti siya at niyakap si Lorena. Marami pa tayong mapupuntahan, ma. Pangako ko to sa sarili ko na dadalhin ko po kayo sa mga bansang gusto nyo. Masaya po akong natutupad ko na. Napatingin sila sa kambal na nag-aaway na naman. Nag-aaway dahil parehong masama ang kuha ng larawan sa isa't isa. Natawa na lang sila ni Lorena. Pero nagtataka na si Josel kung bakit ang tagal ng kanyang boyfriend. Maya-may nakita niya na si Alden. May dala itong isang bouquet ng mga bulaklak. Kumaway siya para makita siya nito. Masyado kasing maraming tao, kaya sinalubong niya na. Kaso, nagulat siya nang mabilis itong lumuhod sa harap niya. Anong? Nakakahiya, Alden. Tumayo ka dyan. Saad ni Josel dahil pinagtitinginan na sila. Pero dalawang tuhod na ang niluhod ni Alden habang nakatingala sa kanya. Alam kong kaya mong maging reyna nang hindi nangangailangan ng lalaki sa buhay mo. Gayunpaman, Josel, pwede bang ako na lang ang maging hari sa buhay mo? Papayag ka bang magpakasal sa akin? Natawa si Josel pero naluluha na rin. Alam na niyang ikakasal sila. Napag-usapan nila yung dati pa, pero hindi niya inaasahang magpo-propose pa ito ng ganoon. Oo naman, Alden. Magpapakasal ako sa'yo. Gustong gusto kong maging asawa mo. Naluluhang saad ni Josel. Pareho silang malas sa mga ama. Gayunpaman, ngayong magkasama sila, bubuo sila ng pamilyang punong-puno ng pagmamahal at sisikaping maging buo. Hangad ni Josel na sana'y gabayan sila ng may kapal sa bagong yugto ng kanilang mga buhay. Ang kwentong ito ni Josel ay nagpapaalala sa atin na ang kaalaman ay hindi tungkol sa ating mga nalalaman, ngunit kung ano ang handa nating matutunan sa mga bagay na hindi pa natin alam. Tandaan din natin na ang tunay na kabutihan ay kadalasang nagkukunwari at kuminsan ang mga taong hindi natin inaasahan ang magpapakita sa atin ng mabuting kalooban. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.